Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantico. Magandang umaga po mga kilo naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. The more it's right. Dear Mr. Romantico, ako po si Jenica mula sa Navaliches, Quezon City. At gusto ko pong umpisahan ang aking kwento kung saan dumaan ang aming pamilya sa isang mabigat na pagsupok. At dahil sa mahigpit na pangangailangan, napilitan akong kumapit sa patalim. At ang pangyayaring yun, ang siyang nagdikta ng aking naging kapalaran sa larangan ng pag-ibig. Come on, let's dance. Nakapapaliw ka, Jenica. Bakit? May problema pa? Wala. Sige lang. Huwag mo kong intindihin. Umiyak ka na eh. Huh? I'm sorry. Hindi ko sinasadyang mapaiyak. Ang sakit kasi. Akong dapat nang bigyan ng sorry. Hindi kasi ako naging gentle. Sige. Abihis ka na. Pasensya na talaga. Hindi ako sanay. Kasi first time ko lang ito eh. Pero okay lang ako. Pwede nating ituloy. Huwag na. Nakukonsensya na kasi ako eh. Kung gano'n, paano yung... Huwag ka magalala. Magbabayad ako. Tutoblehin ko pa. Huwag na. Okay na sa akin yung napagkasunduan nating presyo. Hindi mo kailangan dagdagaan. Nahihiya nga ako sa'yo dahil hindi sulit yung ibabayad mo. Sorry talaga. Wala ka naman yan. Umaasa ako na magkikita ulit tayo parang araw. Kinalulungkot ko, Sir Lester. Nahihiya na ako sa'yo eh. Kaya una at huli na natin itong pagkikita. Ayokong magpa-opera. Makukuha pa naman siguro ito sa gamot. Densyo, ilang doktor na tumingin sa'yo? Lahat sila isa ang sinasabi. Kailangan maoperahan ka sa lalong madaling panahon. Pero Lydia, malaki ang kakailanganin natin pera. Sa bulsa natin ito dudukutin. May kausap na raw na mauutang si Jenica. Sino naman ang magpapautang sa kanya ng ganong kalaking halaga? Oh, Densyo, ayan na. Dumating na si Jenica. Tay, kumusta na po kayo? Ayos lang ako, anak. Ikaw, kumusta ka na?
Saan ka galing? Meron po nagpautang sa akin. Kaya tuloy na po ang operasyon niyo. Talaga? Opo. Sino nagpautang sa'yo? Si Ma'am Agustin, yung professor ko sa thesis. Sigurado ka ba? Opo. Ganun ba kayo kalapit sa isa't isa para pautangin kanya? Opo, Itay. Mabait ho siya. Katunayan nga, siya yung nagrekomenda rin sa akin sa isa niyang kaibigan. May tuturuan po akong bata. Kaya magkakaroon na po ako ng sideline. Huwag ka nang magkaila, Lester. Alam kong ginagawa mo. Bumapatol ka sa mga upahang babae. Nagpaparaos lang ako ng init ng katawan. At hindi ako kumukuha ng pipitsuging babae. Bakit kasi kailangan mo pang gawin yon? Pwede ka namang humanap ng asawa. Kilala mo ko, Ate Olga. Mapili ako sa babae. Sa bagay, dapat lang na maging choosy ka. At ako ang kikilatis kung papasa siya sa standard natin. Pero marami ka namang kasamahang dalagang doktora. Wala ka bang natitipuhan sa kanila? Meron naman. Pero mga matured na eh. Mag-aasawa rin lang ako eh. Dito na ako sa bata. Uy. Teka. Oh. Hello? Bakit? Bukas na? Anong oras? Okay. Sige, schedule mo na. Sino yun? Sino yung tumawag? Staff ng ospital. Meron akong pasyenteng ooperahan bukas ng tanghali. Mr. Romantico. I never dreamed of Mr. Romantico, nagawa kong ibenta ang aking iniingatang puri at dangal. Subalit, hindi ko na yun alintana. all the pain. Para sa akin, mas mahalaga pa rin ang buhay ni Itay. At hindi ko lubos maisip na ang lalaking nakapili ng aking pagkababae ay siya rin palang magsasalba sa buhay ng aking ama. In the photograph. Nanay Lydia, congratulations po. Matagumpay po ang operasyon kay Tatay Densyo. Salamat sa Diyos. Marami din po salamat sa inyo, Doktor. Wala ka naman po yun. Ginagampanan lang po namin ang aming tungkulin. Kumusta na po siya? Kailan ko po siya pwedeng kausapin? Naroon pa po siya sa operating room at natutulog. Bukas na lang po namin siya ililipat sa private room. Pwede na po kayong umuwi. Kami na po ang bahala sa kanya. Bukas na lang kayo bumalik. Sige po, Doktor. Maraming salamat po uli. Ako sigurado matutuwa ang anak ko si Jenica. Jenica? Bakit po, Doktor? Kilala mo ba ang aking anak? Could it be that the lady is me? Just Kapangalan lang siguro niya. Anak, bakit pa hindi siya mawala sa isip ko? Marami na akong babaeng nakaulayaw pero tanging siya lang ang hindi ko makalimutan. Ilang araw na siyang laging laman ng isip ko. Sana naman magkita uli kami. Hindi kita kilala pero dahil recommended ka ng kaibigan kong professor, kaya ikaw yung kinuha kong tutor ng aking pamangkin. Salamat po, Ma'am Olga. Huwag po kayo mag-alala. Pagbubutihin ko po yung pagtuturo sa pamangkin nyo. Anong oras ka ba available? Pwede ka ba ng ganitong oras? Ng alas 3 ng hapon? Pwede po. Dahil sa umaga naman yung klase ko sa school. Okay, sige. 2 oras. Bale, 3 p.m. to 5 p.m. Monday to Friday. 20,000 pesos per month yung sahod mo. 20,000 pesos? Bakit?
Kulang pa ba yun? Gusto mong humingi ng dagdag? Hindi po. Ang laki nga po nun eh. Okay, sige. Mag-umpisa ka na sa Monday. Okay. Tita Olga? Oh, Abby, halika rito. Halika. Hello po. Siya si Jenica. Siya magiging tutor mo. Hello po, Ma'am Jenica. Hello, Abby. Ay, ang cute naman ng batang ito. Kayo rin po, Ma'am Jenica. Oh, thank Cute rin you. po kayo. At excited na po ako sa magiging lesson natin. Mr. Romantico. Could it be that the lady... Mr. Romantico, minsan pa muli nagtama ang paningin namin ni Lester. Kaya naman hindi ko alam ang aking magiging reaksyon dahil biglang bumalik ang mga sandaling kami ay magkasama at magkaliig. Paano ko nga ba iwawaksi sa aking isipan ang isang pangyayaring hindi ko alam kung dapat ko bang ikatuwa o dapat kong pagsisihan? Let me have it while I... Kanina ka pa nakatuwa habang kumakain. Nahihiya kasi ako sa'yo. Kaya hindi ako makatingin ng diretsyo. Bakit ka naman mahiya sa akin? Kailangan ko pa bang sagutin ang tanong na yan? Alam mo na kung bakit. Naintindihan naman kita kung bakit mo ginawa yun eh. Kung alam ko lang sana, edi pinahiram na lang kita ng walang kapalit. Kaso nangyari na eh. Yun na nga eh. Nangyari na. So kalimutan mo na yan. Sa palagay mo ba ganun lang kadaling kalimutan ang gabing yun? Na kung saan sinuko ko sa'yo ang aking pagkapapae at dangal? Kahit naman ako, hindi ko makakalimutan. Sa katunayan, umpisa ng gabing yun, hindi ka na mawala sa aking isipan. Sir Lester. Please, Jenica, huwag mo na akong tawaging sir. At kung maaari, sana maging magkaibigan tayo. At wala kang dapat ikahiya. Dahil sa kabila ng pangyayari, hindi bumaba ang tingin ko sa'yo. Sa katunayan, hinangaan pa nga kita dahil dakila ang pagmamahal mo sa iyong ama. Nagawa mong itaya ang iyong tangal para lang sa kanyang kaligtasan. Could it be that you want... Naiinip na ako. Gusto ko nang umuwi. Sino bang gusto magtagal ka rito? Kaya nga, gusto ko na makalabas sa lalo madaling panahon. Pero hindi naman po pwede ang ganon. Siyempre, kailangan nating matyak ang kaligtasan mo. Okay na nga ang pakiramdam ko. Malakas na ako. Oo nga. Pero ang doktor mo pa rin ang makapagsasabi kung kailan ka pwedeng umuwi. Hello. O, ayan na si Doc. Tatay Densyo, kumusta na ho kayo? Dok, nababagot na ako. Kailan ba talaga ako pwede makauwi? Uy, bakit ho ba kayo nagmamadali? Ay, siyempre. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang bayarin namin dito. Huwag ho kayong mag-alala. Ako na bahala roon. Sapat na po yung naibayad nyo. Hindi nyo na po kailangang bayaran ang remaining balance. Abby, mag-aalas 11 na ng gabi. Bakit gising ka pa? Hinihintay ko po si Daddy. Anong oras po ba siya uuwi? Para ka namang hindi sanay sa daddy mo. Wala namang tsak na oras ang uwiin yun, kaya matulog ka na. Okay lang po, Tita Olga. Wala naman pong pasok bukas. Kaya hihintayin ko na lang po siya. Mapupuyat ka lang. Paano kung bukas pa siya dumating? Basta, hihintayin ko po si Daddy. Kahit anong oras pa po
po siya dumating. Mr. Romantico. Mr. Romantico, hindi ako nakatanggi kay Lester sa gusto niyang mangyari na maging magkaibigan kami. At bilang patunay na isa siyang kaibigan, inako niya ang natitira pa naming gastusin. At dahil doon, unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Gusto kong pigilin ang aking nararamdaman. Subalit, paano ko nga ba susupilin ang tibok ng aking puso? So come on, let's dance. Bakit ba ganito nararamdaman ko? Bakit parang nasasabi ko kung muli kami magkita? Sa bagay, sino ba naman ang hindi mahuhulog ang loob sa isang gwapo, mabait at mayaman? Pero langit at lupa ang agwat namin. Kaya hindi ko dapat pangarapin ang isang katulad niya. Jenica, anak, mahimbing na ang tulog ng itay mo. Kaya pwede ka na umuwi. Ako na ang bahala rito. Jenica, ano ba? Ay, may sinasabi mo ba kayo, Nay? Sabi ko na nga be, lumilipad yung utak mo. Kanina pa kita napapansin tulala. Ano pa dapat mong problemahin? Inako na ni Doktor ang balansin natin sa ating hospital bill. Yun na nga pong iniisip ko. Nahihiya ako sa kanya. Kahit naman kami ng itay mo, nahihiya na rin. Pero magpasalamat na lamang tayo. Dahil bukod sa ligtas na si Densyo, wala na rin tayong dapat pang bayaran. Tama ko kayo. Napakapait ng Diyos dahil ginawa niyang kasangkapan si Doc para malagpasan natin ang pagsubok na ito. Wow! Ang galing mo naman, Abby. Napaka-smart girl mo. Ang bilis mo matutuwa ng lesson natin, ha? Unang araw pa lang, ang dami ko nang naituro sa'yo. Magaling din po kasi kayong magturo, Ma'am Jenica. Wow! Kaya kung pwede po sana, huwag muna kayong umuwi. Ha? Magkwentuhan pa muna tayo. Ano naman ang pag-uusapan natin? Kahit ano po, bahala po kayo. Kasi po, naiinip po ako dito eh. Pagkarating ko po galing school, wala na po akong kausap. Busy po kasi si Tita Olga sa kanyang laptop eh. Wala ka bang ibang kasama dito? Nasaan ang mommy at daddy mo? Busy po si Daddy sa work niya. Si Mommy naman po, nasa heaven na. Kaya hindi ko na po siya nakita. Oh, I'm sorry to hear that. Don't worry, Abby. Malay mo, balang araw, makakita ang daddy mo ng magiging mami mo. Oh, wait lang ha. Sasagutin ko lang ito. Hello? Hello, Jenica. O ano? Kumusta ang tutorial mo? Okay lang. Katatapos lang ng session namin. Ganun ba? Pupunta ka ba ng ospital? Sabay na tayo. Dadalawin ko rin ng tatay mo. Ay, mamaya pa ako pupunta dun eh. Mag-stay pa ako dito. Basta, mag-text ka sa akin pagpaalis ka na dyan. Pagkatapos, magkita tayo sa fast food. Kumain muna tayo bago tayo pumunta ng ospital. Oo na, mauna ka na. Doon na lang tayo magkita sa ospital. Okay, bye. Tama po ba yung narinig ko? Mag-i-stay pa kayo rito? O, di ba sabi mo? Gusto mo magkwentuhan pa tayo? Thank you po, Ma'am Jenica. Hindi na po ako maiinip. Tapos na bang lesson nyo? Opo, Tita Olga. Pero dito po muna si Ma'am Jenica. Wala sa usapan natin ng overtime, di ba? Oo po, Ma'am Olga. Gusto lang po kasi ni Abby na magkwentuhan kami. At ano namang pagkukwentuhan ninyo? Huwag ka masyadong kampante, Jenica. Let me remind you, you're a tutor and not a member of the family.
Oh, I'm sorry, Ma'am Olga. Sige po, aalis na ako. Ay, sandali lang. Huwag ka pa muna umalis. Please, Tita Olga. Payagan niyo na po magstay si Ma'am Jenica. No, Abby. Huwag kang makulit. Sige na, Jenica. Makakauwi ka na. Mr. Romantico. I never dreamed someone like you could. Mr. Romantico, sa unang araw pa lang ng pagtuturo ko kay Abby, naging magaan na ang loob ko sa kanya dahil mabait, bibo at matalino siya. Nakakalibang siyang kausap. Subalit nagbago ang ihip ng hangin nung pumasok sa eksena si Ma'am Olga. At hindi na ako nagtataka sa magaspang niyang ugali dahil sa umpisa pa lang, naiilang na ako sa kanya. So come on, let's dance. Tatay Densyo, kumusta na po kayo? Maayos na ang pakiramdam ko, Marvin. Ba't hindi kayo magkasama ni Jenica? Nag-tutor pa po kasi siya pero didiretso na siya rito pagkatapos niya doon. May tiwala ako sa iyo. Kaya sana naman ikaw na ang umalalay sa anak ko. Hindi niya na po kailangan sabihin yan. Dahil alam po ninyo kung gaano ko kamahal ang inyong anak. Nakikita ko naman ang iyong magandang intensyon. Kaya kung sakaling magkaigi kayo ni Jenica, hindi ako tututol. Maraming salamat po sa tiwala, Tatay Densyo. Sana nga po, tanggapin na ni Jenica ang pag-ibig ko. Could it be that the Hello? Hello? just On the way na ako, papuntang ospital. Ganun ba? Sige, hintayin kita rito. Ay, huwag na. Nakakaabala na ako sa iyo. Wala ka naman yun. Basta hihintayin kita. Sige. Bahala ka. Bye. Ay, ayoko ng ganito. Hindi ko hayaang lalo ako mapalapit sa kanya. Kaya habang maaga pa, kailangang iwasan ko na siya. Abby, paano yan? Tapos na ang lesson natin. Uuwi na ako. Ay, hindi na po kayo pwedeng magstay? Hindi pwede. Baka magalit ang tita Olga mo. Sige po. Pero, sana naman po maka-attend kayo sa graduation ko. Next week na po yun. Kung papayag ang tita Olga mo, ay di sige. Kakausapin ko na lang po si Daddy para hindi po makatanggi si Tita Olga. Nasaan na ba ang daddy mo? Ayan na po siya, oh. Jenica? Ikaw na naman? Mr. Romantico. could it be Mr. Romantico, hindi ko alam kung nagkataon lang uli ang pagkikita namin yon o talaga lang nananadya ang tadhana. Bakit nga ba ganun? Kung alin pa ang aking iniiwasan, ay siya namang kusang nangyari. At hindi ko alam kung saan ako papad pa rin ng kapalaran. dance? Let me have it. Ang pagkakataon nga naman, biruin mo, ikaw pala ang tutor ng anak ko? Magkakilala po kayo ni Ma'am Jenica? Oo, anak. Magkaibigan kami ni Jenica. At kung tapos na ang lesson nyo, edi kumain muna tayo sa labas. Ay, huwag na po, Sir Lester. Nakakahiya po. Minsan lang ako mag-iya. Tatanggihan mo pa ba? Oo nga po, Ma'am Jenica. Sige na po. Pumayag na po kayo. Dadaan pa kasi ako sa ospital. May aasikasuhin pa ako doon. Oh, problema ba yun? Di ihahatid na kita. Huwag ka namang killjoy. Pasensya na po. Some other time na lang. Sige, alis na ako. Sandali lang. Iniiwasan mo pa ako? Hindi, oh. Pero yun ang pinakikita mo sa akin eh. May problema pa? Wala. Yun naman pala eh. Bakit parang takot na takot ka?
Hindi kasi ko kampante. Alam mo na siguro kung bakit. Ang sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yon. Sana, huwag ka nang maiilang sa akin. Tinawagan ako ni Jenica. Mamayang gabi na raw siya makakapunta rito. Inaya daw siya ni Doc na kumain sa labas. Bakit? Nagpangita na ba sila? Eh, oo. Minsan na niya nabanggit sa akin na nakita ni sila rito. Tapos, nagkataon naman palang anak ni Doc yung batang tinuturuan niya. Talaga lang, ha? Ang pagkakataon nga naman. Asa nga pala, wala pa rin ba sinasabi si Doc kung kailan ako pwedeng lumabas? Pakiramdam ko kasi pwede na ako umuwi kahit nga hindi. Kung sa bagay, napapansin ko nga parang ang bilis mo makarecover. Siyempre, nabawasan ako ng stress, kaya malaking bagay yun. Wala na akong iisiping gastusin. Yun nga lang. I think I'm falling in love with you. Nakaniig mo lang ako na isang gabi. Mahal mo na ako. Ang babaw naman ng dahilan mo. Ano bang malalim na dahilan ang gusto mong marinig? Halos 2 linggo pa lang tayong magkakilala. Problema ba yan? E di bigyan natin ng pagkakataon at sapat na panahon ng ating mga sarili para mas makilala natin ng lubusan ang isa't isa. Mr. Romántico. I never dreamed someone like you could. Mr. Romántico, gusto ko na talagang iwasan si Lester, subalit hindi umaayon ng mga pangyayari. All the pain Kaya wala na akong magagawa kundi ang magpatianod sa dinidikta ng pagkakataon. it goes. Aaminin ko, may kakaibang tibok ang puso ko sa tuwing magkasama kami. Subalit, nangangamba ako dahil alam kong may malaking hadlang at sagapal. So come on, let's dance. Saan kayo galing? Kumain sa labas. Mukhang kursunada mo pa yata yung tutor ni Abby. Bakit ate, may problema pa ron? Kung magkakagusto ka sa kanya, abay problema talaga yan. Pero ano nga problema? Tatanong ka pa, ang tagal mong naghintay. Pagkatapos sa isang pipitsuging tutor ka lang babagsak. Buhay ko ito ate. Kaya pwede ba? Mind your own business. Hindi na ako bata at alam ko na ang aking ginagawa. Hindi, Lester. At hindi ko hahayaang manaig yung kahibangan mo. Pasensya ka na ha. Marami akong inaasikaso sa probinsya. Kaya hindi na ako nakadalo sa ospital. O ano, kamusta na pala ang tatay mo? Kahapon lang siya nakalabas ng ospital. Sa bahay na, nagpapalakas. O nga pala, meron ka bang GCash o kaya bank account? Bibigay ko na sa'yo yung commission mo. Wag na. Nakukonsensya nga ako dahil ibinugaw kita. Alam mo, sa totoo lang, ayaw ko naman talaga eh. Kaya lang, naawa ako sa'yo. Okay lang yun, Tiffany. Ang importante, buhay si Itay. Ha? Nga pala, alam mo ba, siya rin ang doktor na nag-opera kay Itay. Ganun ba? Oo. Hindi ko naman alam na doktor pala ang nakuha kong parokyano. Nagkikita pa ba kayo? Sinabi mo pa. At saka alam mo rin ba, na siya rin ang tatay ng estudyante na tinututor ko. Aba! Pinagtatagpo talaga kayo ng tadhana, ha? Malay ba natin?
siya pala ang forever mo. Sa totoo lang nga, gusto ko na siyang iwasan. Bakit naman? Kasi langit at lupa ang agwat namin. Hindi kami nababagay sa isa't isa. Pero, type mo ba naman siya? Hindi ko alam. Alam mo, Jenica, ayaw mo lang aminin sa sarili mong may pagtingin ka rin sa kanya dahil natatakot ka. Could it be that the lady is mean? Masaya ako kapag magkasama kami. Lalo na nung isang araw na magkasama kami ni na Abby. Feeling ko talaga para kaming isang pamilya. Tsaka hindi ko alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Ibig mo sabihin nun, may pagtingin na rin ako sa kanya. Alam ko naman na hindi pwede dahil malayo ang agwat namin sa buhay. Pero hindi ko na siya magagawang iwasan. Kaya ano ngayon ang gagawin ko? I'm not sure, but the more that it's real. Ano ko naman, Dok? Nag-abala ka pa. Tapos, ang dami mo pandalang pagkain. Siya nga naman, Dok. Nakakahiya na sa'yo. Pasyente ko kayo, Tatay Densyo. Kaya obligasyon kong alamin ang inyong kalagayan. Oo nga. Pero hindi naman siguro ako ganun ka-espesyal para pagtuunan mo ng ganitong atensyon. Wala pong ano man ito. Maliit na bagay lamang po ito. Marahil nga'y maliit na bagay lamang ito sa'yo. Pero para sa mga ordinaryong taong katulad namin, ay napakalaking bagay na nito. Ang laki na nga ho na na-discount namin sa hospital bill. Pagkatapos parang VIP kami kung kaming inyong tratuhin. Kasi napalapit na kayo sa akin. Kaya para na rin pong magulang ang turing ko sa inyo. Mr. Romantico. I never dreamed someone like you could. Mr. Romantico, marahil nga'y tuluyan ng nahulog ang loob ko kay Lester. Hindi lang sa kadahilan ng malaki ang utang na loob ko sa kanya, kundi yun ay dahil talagang yun ang nararamdaman ko. Alam ko naman na hindi madaling pigilan ang tibok ng puso. Pero hindi rin ganun kadali ang aking papasukin kung sakaling susundin ko ang udyok ng aking damdamin. Let me have it while I. Napapansin kong lagi malalim ang iniisip mo. May problema ka ba? Wala. Okay lang ako. Kilala na kita, Jenica. Kaya huwag ka na magkaila. Nakalabas na ng ospital si Itay at maayos ng kalagayan niya. Kaya wala na akong dapat problemahin. Pero sino ngayon ang iniisip mo? Ang bago mong admirer na mayamang doktor? Marvin, Alam ko, Jenica. Malaki ang natipid niyo sa hospital bill dahil kay Dr. Lester. At nagdumalaw ako sa tatay mo kahapon. Nadatnan ko siya doon. Ang dami niya yung pasalubong. Tapatin mo ako. Nililigawan ka ba niya? magkaibigan lang kami ni Lester. Sa ngayon siguro oo. Magkaibigan pa lang kayo. At hindi na ako magtataka kung mabalitaan ko balang araw na boyfriend mo na ang kumag na yun. Nagsiselos ka ba sa kanya? Bakit? May karapatan na ba ako magselos? Wala naman, hindi ba? At okay lang sa akin kung siya ang pipiliin mo. Sino ba naman ako kumpara sa kanya? Huwag kang magdamdam sa akin. Dahil hindi kita pinaasa. Sa umpisa pa lang, honest na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Malapit na nga pala ang graduation ni Jenica. Oo nga. Ano bang pwede nating iregalo sa kanya? Yun na rin ang iniisip ko eh.
Pero saan naman tayo kukuha na iparirigalo sa kanya? Meron pa naman akong konting na itatabi. Hindi ko lang alam kung saan yun makararating. Kung sa bagay, hindi na siguro natin yung dapat problemahin dahil siguradong may special gifts sa kanya si Doc. Gusto ko nga usisain ng anak natin tungkol sa bagay na yun eh. Pero ayoko namang isipin niyang pinakikialaman ko siya. Lydia, nasa hustong gulang na ang anak natin. Kaya hayaan na lang natin siya kung saan siya magiging masaya. Sino ba naman tayo para humadlang sa kanyang kaligayahan? Congrats, Jenica. Cum laude ka. I'm so proud of you. Thank you very much. Ito nga pala ang gift ko sa'yo. Wow, nag-abala ka pa. Wow, ang laki naman ito. Ano ito? Ay, di buksan mo para malaman mo. Ganda pa ng pagkakabalot ha. Sayang naman kung sisirain ko itong wrapper. Hindi importante yung wrapper, kundi yung kung ano ang laman. Sige, buksan mo na. Okay, sige, bubuksan ko na. Ay, nakakahinayang kasi ganda-ganda ng wrapper. Oh, wow! Laptop! Mukhang latest version ito ah. Siyempre naman. Pagbibigay din lang ako, di yung pinakamaganda na. Naku, ang mahal nito, Lester. Okay lang yon. Dahil mahal ko rin naman ang bibigyan ko eh. Oh, Lester? Oo, Jenica. Mahal na kita. Ikaw, mahal mo rin ba ako? Mr. Romantico. Could it be? Dear Mr. Romantico, magkahalong kaba, pananabik, takot at saya ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. Subalit, sinikap kong maging kampante at pinilit kong itago ang gustong isigaw ng aking dibdib. Kung umiibig na nga ba ako? Yun ang hindi ko alam. Dahil hindi ko pa nararanasan kung paano ang magmahal. Let me have it while I... Seryoso ako, Jenica. Mahal kita. Maniwala ka sa akin. Hindi ako manhid, Lester. Nararamdaman ko sa puso ko ang sinasabi ng iyong bibig. Pero hindi ko alam kung anong sinasabi ng puso mo. Hindi rin ako manhid. Pero hindi ko marinig kahit ang ibinubulong ng iyong damdamin. Dahil natatakot ako. Wala pa kasi akong karanasan sa larangan ng pag-ibig. At bakit ka matatakot? Ano bang tingin mo sa akin? Manloloko? Sa palagay mo ba sasaktan kita? Of course not. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako nangangamba. Tulad nga nung nasabi ko, wala pa akong karanasan. Kung meron man, ibang karanasan yun. Ipinaalala mo na naman sa akin yun. Sinusumbatan mo ba ako? Bakit ko naman isusumbat yun sa'yo? Gusto kong malaman mo. Wala akong pinagsisisihan. Dahil mas pinapahalagahan ko ang buhay ni Itay kaysa sa aking dangal at pagkababae. At gusto ko ring malaman mo na mas mahalaga sa akin ang iyong pag-ibig. At kung maaari nga lang, isusoli ko sa iyong sinasabi mong dangal at pagkababae na aking pinili. Tapos na yun, Lester. Kalimutan na natin. Yun naman ang lagi kong sinasabi sa iyo, di ba? Ikaw lang naman ang lagi nagpapaalala nun sa akin. Okay, I'm sorry. Umpisa ngayon, hindi ko uli yung babanggitin. After all, naka-move on na ako dun. Tama. Mag-move on na tayo. Gusto ko na mag-level up
Kaya tatanungin uli kita, Jenica. Pleasure's the same, Mahal mo rin ba ako? so fast. Diyos mo, Jenica. Ang haba ng hair mo, Pero bakit nagpakipot ka pa? O syempre naman, mahirap na yung susunggaban ko agad. Bakit kailangan mo pang patagalin, Day? Kung doon din naman kayo pupunta. Hindi naman kasi ganun kadali yung Tiffany. Kung alam mo lang kung gano'ng kasungit yung kapatid niya. Hindi naman yung kapatid niya ang pakikisamahan mo. At isa pa, may sarili man ang pag-iisip si Dr. Dreamboy. Hindi ako nagmamadali. Tsaka, hindi rin yun yung priority ko. Meron pa ako ibang bagay na dapat unahin. Gusto kong mag-review para sa board exam. At kung sakaling makapasa ko, hindi na gaanong malayo yung agwat namin sa buhay. Kung sa bagay, maganda yan. Siya ang gawin mong inspirasyon, Day. Kaya sige, Gora. Good luck na lang sa iyo. May napansin ako sa audit report nitong nakaraang buwan. Bakit? May problema pa? Nagbigay ka ng special discount sa isa mong pasyente at hindi ka rin nag-charge ng yung professional fee. Isa ako sa mga stockholder ng ospital. Kaya may privilege ako magbigay ng discount. At yung professional fee, personal ko na yun. Kaya ano ngayon ang problema? Tatay ni Jenica ang tinutukoy kong pasyente at yon ang problema. Nahuhumaling ka sa oportunistang yon. Wala kang alam, Ate Olga. Kaya huwag mo siyang huhusgahan. Ano pa bang dapat kong malaman? Very obvious naman. Ipinagtatanggol mo siya kaya malamang na merong namamagitan sa inyong dalawa. So what? Buhay ko to. Kaya huwag mo akong didiktahan at pakikialaman. Don't get me wrong, my dear brother. Hindi kita pinakikialaman. Nagmamalasakit lang ako, kaya wag mo masamain ang mga sinasabi ko. Eh di salamat sa iyong pagmamalasakit. Pero gaya ng nasabi ko, buhay ko ito. Kaya ako rin ang magpapasya sa mga bagay na gusto kong gawin para sa sarili ko. Mr. Romantico. I never dreamed someone like you could. Mr. Romantico, alam ko naman na hindi boto sa akin si Olga para sa kapatid niya. Kaya isa yon sa mga bagay na lumiligalig sa isipan ko. Dahil kung sakaling tatanggapin ko ang pag-ibig ni Lester, siguradong ang ate niya ang una namin magiging problema. With the strawberry hair. Ito yung sahod mo. Kasasahod ko lang po last week. Gusto kong ibigay sa'yo in advance. Dahil huling araw mo na ngayon. Huwag ka nang babalik bukas. Bakit po, Ma'am Olga? May problema ho ba sa pagtuturo ko? Kung sa pagiging tutor ni Abby, wala akong problema. As a matter of fact, you did an excellent job. However, you are becoming so ambitious. Anong ibig niyo sabihin? Hindi ka kasi makontento sa pagiging tutor. Huwag mo nang pangaraping maging second mother ni Abby dahil siguradong mabibigo ka lang. You know what? You are dreaming the impossible dream. Kahit kailan hindi pumasok sa isip ko ang bagay na yan. Come on, Jenica. Aminado naman akong matalino ka at hindi kita masisisi kung gagamitin mo yung utak mo sa paghuhukay ng ginto. Hindi ako gold digger. Sabihin mo yan sa palaka at baka sakaling maniwala pa yun sa'yo. Oo, marahil nga nagawa mong bilugin ang ulo ni Lester. Pero wag ako. Wag ako, Jenica. Dahil kitang-kita ko yung pagiging oportunista mo. Ako pa rin ang nagpapasweldo sa'yo at hindi si Ate Olga.
Nagkataon lang na siyang nag-abot sa iyo ng pera. Kaya wala siyang karapatang tanggalin ka. Hayaan mo na. Ayoko din naman siyang makita pa dahil baka mamaya kung ano pang masabi ko. Masyado siyang masakit magsalita. Ako nang humihingi sa iyo ng pasensya. Overprotective lang siya. Kaya ganun. Kaya nga ayoko na. Tsaka ayoko rin ng may kaaway. Anak ko si Abby. Kaya desisyon ko pa rin ang mananaig. At kung kinakailangan, lilipat kami ng anak ko sa ibang matutuluyan. Huwag na, Lester. Ayokong ako pang maging dahilan ng hindi niyo pagkakasundo. Kung kinakailangan kong pumili sa inyong dalawa ni Ate Olga, ikaw ang pipiliin ko, Jenica. Dahil mahal na mahal kita. Could it be Lester? Please, me in the phone? nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong iiwan. I'm afraid, Kung hindi mo ko kayang mahalin katulad ng pagmamahal ko sa iyo, and I won't sana naman magawa mo akong ipaglaban kahit bilang isang kaibigan. Ewan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Patalino ka, Jenica. Kaya alam mo kung ano ang tama at makatarungan. I'm beautiful. At huwag kang matakot. Could it be Dahil kahit ano mangyari, narito lang ako para sa iyo. someone At kaya kong patunayan kung gaano kita kamahal. like me? Ano ka, ma? Si Santi ka na? Oo nga naman, anak. Nag-away ba kayo ni Doc? Hindi ho si Doc yung problema. Yung kapatid niya. Inakusahan niya akong gold digger. Eh, bakit ka naman niya akusahan ng ganon? Anak, huwag mong sabihin na may relasyon kayo ni Doc. Tapatin mo nga kami. Ano ba talaga ang namamagitan sa inyong dalawa? Magkaibigan lang po kami. Sigurado ka? Opo. Magkaibigan lang kayo? Higit pa kasi Ron ang nakikita ko. Aaminin ko. Naliligaw siya sa akin. Pero, alam niyo naman, hindi kami bagay. Pero ano ba ang nararamdaman mo para sa kanya, anak? Guwapo si Lester. Mabait at mayaman. Kaya, masasabi kong abnormal lang ang hindi magkakagusto sa kanya. At hindi po ako abnormal. Mr. Romantico. I never dreamed Mr. Romantico, kung ako lang ang masusunod, mas nanaisin ko pang maputol na ang ugnayan namin ni Lester. Dahil alam kong hindi kami magkauri. Para kaming langis at tubig na hindi maaaring pagsamahin. so fast. Pero hindi ko siya magawang iwan I'm a good dahil naging bahagi na siya ng aking pagkatao. Kaya ang pakiramdam ko, hindi na ako kumpleto kapag siya ay nawalay sa akin. song, let's dance. Bakit ganon? Parang ang bilis ko yatang nalasing. Mukhang dinadaya mo yata ako. Padayantagin mo pagkatapos pagbibintangan mo ako ng dadaya. Nakakarami ka na, kaya ikaw ang madaya. Alam ko, Marvin. Nilalasing mo lang ako dahil meron kang gustong makuhang impormasyon sa akin. Sige. Ganyan nga, Tiffany. Gusto ko yan. Malapit ka nang bumigay. Gagawan ko lang ng konting drama para malaman ko kung tama ang aking hinala. Hindi ko na kailangan ng impormasyon mo, Tiffany. Dahil nagtapat na sa akin si Jenica. Meron na siyang mayamang doktor na boyfriend. Talaga? Hindi ko alam yun na. Nauna ka pa ngang nakaalam sa akin eh. Akala ko BFF mo siya. Bakit parang mas marami pa yata akong alam? Bakit? Ano pa bang alam mo tungkol sa kanila? Ikaw, Tiffany. Ano ba ang alam mo na hindi ko alam?
pinapalak mo? Mag-e-enroll ako sa review school para sa susunod na teacher's licensure exam. Sige, sasamahan na kita. Masyado na kitang naabala. Baka nakaka-istorbo na ako sa trabaho mo. Hindi, Janica. Lahat naman ng bagay nagagawa ng paraan. Oh, may tumatawag sa'yo. Ay, si Tiffany. Hello, Tiffany. Kumusta na? Eto, kagigising lang. May hangover pa nga ako eh. Ang dami kong nainom kagabi. Bakit sino kainuman mo? Si Marvin. Bakit ka napatawag? May problema ka ba sa kanya? Hindi ako. Kundi ikaw ang may problema, girl. No? Natulas ang tila ko. At naikwento ko sa kanya ang tungkol sa inyo ni Doc. Ha? Diyos ko naman, Tiffany. Malaking iskandalo ito. Kaya nga, inapisuhan na kita kaagad. Girl, I'm sorry ha. Nalasing kaya ako. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Ano pa bang magagawa ko? Nandiyan na yan. O sige. Salamat pa rin sa abiso. Sigurado ka ba? Baka gumagawa ka lamang ng istorya dahil nagsiselos ka. Ano naman po mapapala ko kung gagawa ako ng istorya? Kilala ko si Jenica. Hindi niya yun magagawa. Kahit naman po sino nagigipit, napipilitang kumapit sa patalim. Kahit na Marvin. Pero hindi pa rin ako naniniwala magagawa yun ng aking anak. Ano yun, Lydia? Densyo, kanina ka pa ba riyan? Narinig ko huli mong sinabi. Ano bang tinutukoy mong hindi magagawa ni Jenica? Mr. Romantico. Could it be? Dear Mr. Romantico, batid ko namang darating ng sandaling hindi ko magagawang iwasan. Subalit, hindi ko yun agad napaghandaan. At malaki ang posibilidad na magbunga yun nang hindi ka nais-nais nakaganapan. Kaya wala na akong ibang magagawa kundi ang manalangin na sana'y huwag umabot sa sukdula ng apoy na nilikha ng mapangahas na dila. Have a chance. Ba't bigla kayo natahimik? Wala yun, wala. Huwag mong intindihin yung sinabi ko. Bakit para nabubulol ka? Sabi ko naman sa iyo, wala yun eh. Maliit na bagay lang yun. Kaya kalimutan mo na, Densyo. Maliit na bagay. Pero hindi mo masabi. Kung ayaw mo magtapat, edi ikaw na lang ang tatanungin ko, Marvin. Ano bang masamang balita ang dala mo at hindi mapakalito si Lydia? Tatay Densyo, kuwan po kasi. Oh, nabubulol ka rin. Ano ba talagang itinatago niyo sa akin? Gusto pa yata ninyo magwala ako bago kayo magsalita. Densyo, minahong ka. Hindi makabubuti sa'yo magintensyonado. Siya nga naman po, kumalma lang po kayo. Ano kung magiging mahinahon at kalmado gayong harap-harapan ninyo akong ginagago? Itay! Oh, mabuti naman at dumating ka. Kumusta na po, Tatay Densyo? Ay, nako, hindi mabuti. Marvin, anong ginagawa mo dito? May sinabi siya masamang balita kay Lydia. Ha? Pero hindi ko alam kung ano yon. Ayaw nila sabihin sa akin, kaya ikaw ang gusto kong tanungin. Ibang klase ka rin naman, Marvin, ano? Buong akala ko kaibigan kita. Pero nilaglag mo ko. Hindi mo man lang inisip ang magiging bunga ng kadaldalan mo. Ganyan ka naman talaga kadesperado. Ikaw rin naman, hindi ba? Ganon ka rin kadesperada para kumapit sa patalim. Oo, kumapit ako sa patalim. Dahil may malalim akong dahilan. Pero ikaw, anong motibo mo? Ang sirain ako? At ipahiya sa mga magulang ko? Pwede ba? Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Dahil lalo lang nagugulong isip ko. Diretsuin niyo na ako. Ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng ito?
Patawarin niyo ako. Patawarin niyo po ako. Huwag mo akong iyakan, Jenica. Sabihin mo sa akin, ano ba ang ginawa mo? Ano ba? Malapit na ako mapikon. Tatay Densyo, kalma lang po. Hindi po makabubuti sa inyong magalit. Ano gusto mo? Matuwa pa ako? Pinagkakaisahan niyo ako. Kaya paano hindi ako magagalit? Sige, Itay. Sige po. Para sa ikatatahimik niyo, sasabihin ko na ang totoo. Tama si Marvin. Kumapit ako sa patalim. Binenta ko ang sarili ko para may salba ang buhay niyo. At sino nakabili ng iyong puri at tangal? Ang magaling na doktor na ito? Ang buong akala ko pa naman, napakabuti mo. Kaya pala ganun ka kabait dahil merong kapalit ang iyong balat kayong kawang gawa. Aaminin ko po may nangyari sa amin. Pero wala po yung kinalaman sa ibang bagay. Kung paanong ako ang naging doktor ninyo, ay nagkataon lang. Sa palagay mo, maniniwala ako sa isang mapagpanggap na katulad mo? Totoo po lahat ang sinabi ni Lester, Itay. Pati na rin ang ginawa niyang kabutihan. Wala po yung halong pag-iimbot. Ayoko na makipagtalo pa sa inyo dahil baka sumbatan pa ninyo ako. Kung alam ko lang na dangal ng anak ko ang magiging kapalit ng buhay ko, di si sana hinayaan na lang ninyo ako mamatay. Mahal na mahal ko kayo, Itay. Kaya mas mahalaga pa rin sa akin ang buhay niyo kesa sa aking dangal. Mas matatahimik pa rin ako kung namatay na lang ako. Kaysa naman habang buhay akong makukonsyensya. Dahil... Itay! Tatay Densyo. Itay! Sumisikip! Nakita mo ng resulta ng kagagawan mo? Palibasa, sariling damdamin mo lang iniisip mo. Wala kang kwentang kaibigan. Ikaw ang walang kwentang kaibigan. Dahil naglihim ka sa akin. Kung may hinanakit ka sa akin, hindi sana kinumpronta mo na lang ako. Magagawa akong tanggapin ang lahat ng mga masasakit na salitang ipupukol mo sa akin. Hindi mo na sana dinamay pa sina Itay. Huwag mong ibuntun sa akin ang sisi, Jenica. Dahil kahit ano pang sabihin mo, ikaw pa rin na may kasalanan ng lahat ng ito. Nadamay lang ang tatay mo. Oo, may kasalanan ako. Pero kung itiniko mo na lang yung bibig mo, hindi sana hahantong sa ganito. Okay, fine. Kasalanan ko na. Ako na ang salarin. O ano, masaya ka na? Paano ako magiging masaya? Nasa peligrong buhay ng Itay. Kaya sinusumpa ko. Itutuloy na rin kitang patay kapag tuluyang napahamak si Itay. Mr. Romantico. I never dreamed of someone. Mr. Romantico, aminado naman akong malaki ang aking naging kasalanan, kaya muling inatake sa puso ang Itay. Ganun pa man, hindi ko maiwasang ibunto ng sisi kay Marvin dahil kung tutuusin, siya naman talaga ang may pagkakamali. I'm a girl Subalit wala namang mababago kahit sino pa ang sisihin ko. in a photograph. Kaya ipinagpasa Diyos ko na lamang ang magiging kapalaran ni Itay. Let's dance. Lester, kumusta na ang Itay? Unstable pa rin ang kanyang condition. Actually, mild heart attack lang naman ang nangyari sa kanya. Pero dahil dumaan siya sa isang major operation, kaya naging maselan pa rin ang kanyang kalagayan. Unconscious pa rin siya hanggang ngayon. Ano ngayon ang dapat nating asahan? Makaka-recover pa ba siya? Yan ang hindi ko alam, Jenica. Pero malaking factor ang kanyang willpower to survive. Please, Lester. Gawin mo ang lahat. Hindi ko matatanggap
kung mawawala si Itay ng ganun na lang. Hindi mo na kailangan sabihin pa yon, Jenica. Dahil yun naman talaga ang ginagawa ko. I am doing my best. Hindi lang sa kadahilan ng gusto ko siyang makasurvive, kundi dahil mahal kita, Jenica. Para sa iyong ibinubuhos kong panahon at effort. I never dreamed someone like you could. Alam ko, Densyo. Naririnig mo kami kaya nakikiusap kami sa iyo. Tumabang ka. Huwag mo hayaang mawala ng saysay ang lahat ng sakripisyong ginawa ng anak mo para sa iyo. Oo nga naman po, Itay. Alam ko, nagdamdam kayo sa akin. Pero sana naman, maunawaan ninyo ko kung bakit kayo nagawa. Kaya nakikiusap ako sa inyo, Itay. Laban lang. Huwag kayong bibitiw. Hindi ko alintana na mawala sa akin ang aking puri at dangal, pero labis kong dadamdamin kung pati kayo mawawala sa akin. Please lang, Itay. Huwag niyo akong iiwan. Jenica, anak, tingnan mo. May luhan tumutulo mula sa mga mata ni Densyo. Oo, Inay. Ibig sabihin lang yan, naririnig niya tayo. At magandang senyalis ito. Sige lang, Itay. Lumaban kayo. Sikapin niyong mabuhay. Anak, ayan na. Iminulat na niya ang kanyang mga mata. Mabuti naman at nagkamali na si Tatay Densyo. Sana patuloy siya makarecover. Sana nga, Marvin. Sana nga maging maayos ang lahat. Jenica, sana mapatawad mo ako sa nagawa kong kasalanan. Kalimutan mo na yun. Ang importante, gumaling ng lubusan si Itay. Mangyayari yun sa taktang panahon. At huwag kang mag-alala. Hindi na kita muling gagampalain pa. Hangad ko na lang ang kaligayahan mo sa piling ng lalaking iyong minamahal. I'm sorry, Ate Olga. Kailangan natin maghiwalay. Mas makabubuting lumayo muna kami ni Abby kaysa lumala ang ating hindi pagkakaunawaan. Okay, fine. Ikaw na rin na nagsabi na buhay mo yan, kaya bahala ka sa sarili mo. Magpakabaliw ka kay Jenica hanggang gusto mo. Pero huwag mo akong sisisihin kapag nagka-leche-leche ka dahil hindi ako nagkulang sa pagpapaalala sa'yo. Salamat sa concern at malasakit, ate. I will miss you, my dear sister. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Mr. Romantico. I never dreamed. Mr. Romantico, masasabi kong parang isang milagro ang lahat. Dahil sa isang iglap, naglahong lahat ang mga alalahanin ko sa buhay. Sa paglipas ng unos, lumitaw ang baghari na nagbigay ng kulay at liwanag sa aking madilim na paligid. Tay, salamat po dahil lumaban kayo. Magagawa ba kitang iwan? Alam mo namang mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko rin kayo, Itay. Kaya magpagaling kayo, ha? Opo, Tatay Densyo. Magpalakas po kayo. Maraming salamat sa iyo, Lester.
dahil sa ikalawang pagkakataon, isinalba mo ang buhay ko. Sa Diyos po tayo magpasalamat. Dahil siya talagang tunay at dakilang manggagamot. Tama ka. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. At may isa pa akong kahilingan sa Kanya. Na sana'y huwag mong pababayaan ang aking anak. Siyempre naman po. Mahal na mahal ko po si Jenica. At anumang oras, handa ko siyang pakasalan. Dito na po tayo titira? Oo, anak. This is our new home. Paano na po si Tita Olga? Oo, huwag mo siyang alalahanin. She's old enough to take care of herself. Paano naman po ako? Who will take care of me kapag nasa work po kayo? Sino ba ang gusto mong mag-alaga sa'yo? Pwede po bang si Ma'am Jenica na lang? Namimiss ko na po siya eh. Sure. Dahil siya mismo ang makakasama natin dito. Talaga po? Oh, may bisita tayo. Sige. Ikaw na magbukas ng pinto. Opo. Hello, Abby. Ma'am Jenica! I miss you. Ako rin po. I miss you so much, Ma'am Jenica. Ops, correction, Abby. Hindi Ma'am Jenica, kundi Mommy Jenica. Dahil umpisa ngayon, siya na ang iyong bagong mommy. Talaga po? Yay! May mommy na ako! Could it be that the lady is mean? Ikaw ha, naisahan mo ko dun ha. Sabi mo, bisitahin ko lang si Abby. Pero hindi ko alam ha. Meron ka palang ibang agenda. Gusto ko lang matiyak na wala ka ng kawala. Paano kung tumanggi ako o anong gagawin mo? Kung tatanggi ka, di sana kanina pa. Hindi ka pumalag eh. Dahil gusto mo rin maging mommy ni Abby. Ano pa nga ba magagawa ko nandyan eh. Kaya paninindigan ko na lang. Hanggang ngayon pa naman magpapakipot ka pa. Very obvious namang mahal mo rin ako. Oo na po. Aamin na ako. Mahal kita, Mr. Dream Boy. Tama ka. Mr. Dream Boy nga ako. Dahil matagal ko ng pangarap ang makasama ka. Baligtad tayo. Dahil kahit minsan, hindi ko pinangarap ang isang katulad mo. I never dreamed someone like you could love someone like me. Mr. Romantico. Could it be Mr. Romantico, itinakda sa lalong madaling panahon ang kasal namin ni Lester. At sa ngayon, maayos at masaya kaming magkasama sa piling ng dalawa naming anak. Hanggang dito na lamang, Mr. Romantico. Maraming salamat sa pagsasadula ng aking kasaysayan. Lubos na gumagalang, Jenica of Novaliches, Quezon City. I never dreamed? Inyo pong napakinggan ang ating kasaysayan at ito ay ginampanan nina Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval sa direksyon ni Chiquit Amor. Could it be that he's hurt? Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantico. And the play